Paunang salita. Nangyari na ba sa'yo na hindi mo namukhaan ang isang tao at inakala mong siya yung kakilala mo pero hindi pala? Naalala ko, nung nasa party ako, kasama ang best friend ko nung high school. Kadarating lang namin nang makita namin ang kaibigan naming si Nicole na nakatayo sa isang sulok at nag-i-enjoy. Nakasama namin si Nicole at ang kaibigan niyang buntis bago ang araw na yon, kaya nilapitan namin sila at binati. Kinumusta ng best friend ko si Nicole at hinawakan ng tiyan ng kaibigan niya. Sabay tanong ng, "Kumusta ang baby mo?" Ang problema lang ay ibang kaibigan ang kasama ni Nicole sa party at hindi siya buntis. Buti na lang hindi ako ang unang nagsalita. Nakakahiya at nakakatawa kapag nagkamali ka ng pagkakilala sa isang tao. Magmumukha kang kahiya-hiya at baka mainis pa ang iba sa'yo, kaya dapat ay sigurado ka muna bago ka magsalita. Ang aklat na hawak mo ngayon ay tungkol din sa pagkakilala sa isang tao, pero mas mahalaga ang nakasalalay rito. Kapag tungkol kay Jesus ang pinag-uusapan natin, hindi ito katulad lang ng pagkakilala sa mga dating kaibigan o kakilala. Kapag nagkamali tayo ng pagkakilala kay Jesus, hindi lang ito nakakahiya. Masaklap ang kahihinatnan nito. Kaya nga sa simula pa lang ay sinabi na ni Greg Gilbert na ang title ng book, Sino si Jesus? Ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Maaring katawa-tawa ito sa mga naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos, sa mga hindi kaagad naniniwala sa Diyos at kahit sa ibang mga Kristiyano. Pero kung itutuloy mo ang pagbabasa, makikita mo kung bakit ito ay isang napakahalagang katanungan. Hindi ito yung basta alam mo lang ang pangalan niya kapag nakita mo siya. Kasi hindi naman natin makakasalubong si Jesus sa kalye o sa isang party na siyang Prince of Peace. Ito ay tungkol sa tamang pagtugon sa Kanya. May paggalang at pagtitiwala na nararapat sa Kanya. Halimbawa, isinulat ni Greg, sa simulang maunawaan mo na si Jesus nga ay Diyos, na ang relasyon niya sa Diyos Ama ay bukod tangi, at walang katulad. Mauunawaan mo rin na kailangan mo talagang makilala si Jesus kung gusto mong makilala ang Diyos na lumikha sa iyo. Walang ibang paraan para mangyari ito. Kung si Jesus ay katulad lang ng ibang tao, walang magiging kaibahan kahit makilala mo siya. Pero kung si Jesus nga ang anak ng Diyos at nag-iisang tagapagligtas ng mundo, magbabago ang lahat kapag nakilala mo siya. Kadalasan inaakala nating si Jesus ay isang ordinaryong tao lang o isang magaling na guro na tulad din ng iba o isang propeta na tulad din ng iba. Pero wala sa mga ito ang sapat na pagsasalarawan sa Kanya. Kaya nga mahalaga ang munting librong ito dahil tinutulungan tayo ni Greg na magkaroon ng tamang pagkakilala kung sino talaga si Jesus. Gustong-gusto ko ang sino si Jesus dahil ito ay nakakaingganyong basahin. Nag-enjoy ako sa librong ito. Simple lang at kayang basahin ng kahit sino. At sinasagot nito ang mga totoong tanong. Gusto ko rin ang librong ito dahil ito ay puno ng salita ng Diyos. Hindi siya nag-imbento ng bagong paraan para ipakilala si Jesus. Interesado lang siya sa mga katotohanang base sa kasaysayan. Sino itong si Jesus at bakit siya mahalaga? Sa halip na pakinggan ng mga eksperto sa kasaysayan na hindi naman siya nakita, pinagtuunan ni Greg ng atensyon ang patotoo ng mga mapagkakatiwalaang saksi na nakilala siya. Pinagtuunan niya ng atensyon ang salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang librong ito ay mapagkakatiwalaan at maaring bumago ng buhay. Maraming sinabi si Jesus tungkol sa kanyang sarili na radikal at siya ang pinag-uusapan ng higit sa sinuman sa kasaysayan. Ano ang pakilala niya sa kanyang sarili? At yun ba ay akma sa kung sino siya talaga? Ang munting librong ito ay makakatulong sa iyo na masagot ang mga tanong na iyon. Sa tingin ko ay magiging blessing sa iyo ang librong ito kung paanong naging blessing din ito sa akin. Paunang salita mula kay Trip Lee, isang rapper, pastor, author. Rise, get up and live in God's great glory.